Paano makabili ng murang sasakyan sa Canada? Kung bagong dating ka lang sa Canada o kaya ay papunta ka pa lang at gusto mong magkaroon kaagad ng sasakyan, bibigyan kita ng mga tips kung saan at paano makakabili ng mga murang sasakyan. Alamin muna natin kung kailangan mo ba talaga ng sasakyan sa Canada. Ang sasakyan or cars ay isang necessity. Pero, kailan ba dapat tayo bumili ng sasakyan? Nung dumating ako sa Canada, hindi ko pa alam mag-drive. So, ang choice ko lang talaga ay mag-commute. Sumakay ng bus or mag-taxi papuntang work. Pag out of province naman, pwede mag-train. Pero kahit yung ibang mga kasamahan ko sa trabaho, kahit marunong silang mag-drive, hindi rin sila agad-agad bumili ng sasakyan. Priority muna namin ang makapag-settle down at makapag-ipon ka agad. Makakatipid ka kasi kapag magko-commute ka, kaysa sa bumili ng sariling sasakyan. Pero since car is a necessity sa Canada, kakailanganin din natin siya eventually. Pero once na magkaroon ka ng sasakyan, expect mo na ang expenses na kailangan mong bayaran, gaya ng registration at insurance. Pati na rin ang maintenance at fuel. Ngayon, ang registration at insurance, magkakaiba yan per province. May mahal, may mura. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano at saan makakahanap ng mga murang sasakyan sa Canada. Pag bagong dating pa lang kayo, ayaw mo nang maraming bayarin agad-agad. I-minimize nyo as much as possible ang inyong mga expenses at mag-ipon kayo kaagad. Ang main expenses nyo niyan ay rent or accommodation, food or grocery, and your transportation. Now, kung meron na kayong naipon at gusto nyo na kaagad magkaroon ng sasakyan, ang kunin ninyo ay second hand muna. Bakit second hand? Dahil mas makakamura kayo. You will save money on the car price. Bakit? Kasi mabilis mag-depreciate ang value ng sasakyan. During the first few months, ang pinakamalaking depreciation. So, maa-absorb ng first buyer or yung first owner ang pagbaba ng value. So, kung bibili ka ng 1 to 3 years old na sasakyan, malaki-laki ang masisave mo. Plus, usually, meron pang manufacturer warranty na pwedeng matransfer sa new owner. That will give you peace of mind just in case na mag-breakdown yung sasakyan. Ngayon, kung mga much older na mga sasakyan, mas makakamura kayo. Yun nga lang, medyo mataas na ang mga mileage ng mga yon. Pero, nasa sasakyan din yon. Meron din namang mga maaayos at matatag na sasakyan kahit mataas na ang mileage, gaya ng nabili naming truck dati. Next reason bakit maganda ang second-hand na sasakyan ay makakamura kayo sa car insurance. Mas mura ang car insurance ng used car kesa sa brand new cars. Insurance companies charge higher rates for new cars kasi they are more expensive to replace or repair. Ito pang isa for added peace of mind. Pwede mong ma-check online ang history report ng sasakyan na gusto mong bilhin through Carfax. Ilagay mo lang ang VIN number ng sasakyan at makikita mo na sa report kung meron bang mga accident history yung sasakyan. May previous damage ba or repairs? May safety recalls? Nanakaw ba siya? And also lien check to make sure that the owner doesn't owe any money on the car. This is very useful when buying a second-hand car to give you that peace of mind knowing that the car you are buying is actually in good condition. You can go to Carfax to get the vehicle history report with lien check and it costs $64.95. At pag walang lien check naman, $46.95. Pag tatlong sasakyan ang pinagpipilian mo, you can get 3 reports with 1 lien check for $104.95. You can also check the car worth on their website para malaman mo ang realistic price ng sasakyan base sa odometer, real-time market fluctuations, and location. Pwede mo ring gamitin itong report na ito para makakuha ng fair price kung medyo mahal ang presyo ng seller. Meron ding mga dealership or other sellers na nag-o-offer ng free Carfax report kung bibili ka sa kanila. Mga magkano nga ba ang mga presyo ng mga used cars sa Canada? Yan, didepende sa klase,
model, year, at odometer or kung gaano nakalayo ang natakbo niya. Yung unang sasakyan ko ay second-hand na Hyundai Santa Fe. I bought it for $8,000. Hindi ko na matandaan yung odometer niya pero nung nag-check ako ng similar cars, nasa $9,500 to $10,000 ang price. So, I think nakakuha na ako ng good deal. We also bought a V8 GMC Sierra truck for only $3,000. Now, for this price, medyo mataas na ang kilometers niya. Pero matatag pa rin siya. Nagamit namin siya pang haul ng mga gamit when we move from Saskatchewan to BC in the middle of winter. Ngayon, alamin na natin kung saan ba makakahanap at makakabili ng mga murang sasakyan. Pwede kang humanap sa Facebook Marketplace, Facebook group sa lugar ninyo, sa mga dealership in your area, Craigslist, at Kijiji. Let's take a look at some examples of cars for sale sa Facebook Marketplace in Calgary, Alberta for under $10,000. For sedan, there is 2005 Honda Civic for $3,200. For SUV, there is 2012 GMC Terrain with 222,000 kilometers for $8,800. For van, there is 2014 Dodge Grand Caravan with 170,000 miles for $8,900. There's also a truck, 1991 Chevrolet 1500 with 300,000 kilometers for $3,500. May bago-bago din, 1997 Ford F-150 with 270,000 kilometers for $10,000. Kung gusto mo naman ng luxury car on a budget, may nakita tayong 2006 BMW 3 Series with 225,000 kilometers for $6,000. Check naman natin sa kijiji.ca and I search for cars and trucks less than $5,000. May 2006 Chevrolet Suburban for $4,200 posted a month ago. And we can see na meron na siyang 495,331 kilometers at kasama na ang Carfax report. Now, here are my tips for you when buying used cars on these platforms. Number 1, read the description. Usually, sinasabi nila doon ang mga details ng mga sasakyan nila. Anong year, ilan ang mileage, kung may sira ba, may hindi gumagana, saan din na drive, mostly highways or city, may pinalitan na pyesa, and more. Next, call the seller and book to see the car in person and also ask for a test drive. Ngayon, kung may kakilala kayong mekaniko, mas maganda isama ninyo pag titignan ninyo ang sasakyan para ma-check na rin niya. Next, ask further details like kung meron ba silang Carfax history. Kung wala, I advise that you get one para makasigurado kayo na okay yung sasakyan na bibili ninyo. And lastly, negotiate. Alam mo naman tayong mga Pilipino, mahilig tumawad, 'di ba? Sasabihin naman sa description kung negotiable pa yung sasakyan or last price na nila. Minsan, sasabihin nila OBO or best offer. Ibig sabihin, they accept offers. Now, kung gusto nyo naman ng mga luxury cars like BMW at Mercedes-Benz at gusto ninyong malaman kung worth it ba magkaroon ng mga ganito sa Canada, panoorin ninyo ang video na ito.